For this video, ang topiko natin ngayon ay tungkol ito sa tanong, kung bakit ba pinahintulutan ng Diyos ang demonyo na tuksuhin ang mga tao. Bago tayo magpatuloy, magdasal muna tayo. Sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ama namin na nasa mga langit, Ama naming Diyos, salamat sa mabuting pagkakataon na ito. Ama, pagpalain mo po ang mga tao na nakikinig at tumitingin sa mensaheng ito. Ingatan mo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan, kasama sa kanilang mga pamilya. Ibigay mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, lutisin mo ang kanilang mga problema, at pagalingin mo ang may mga karamdaman. At tulungan mo kami at tibayan mo ang mga kalooban namin sa lahat ng mga tukso at mga pagsubok. Salamat Panginoon sa pagtugon mo sa mga dalangin na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. At magpatuloy na tayo, sa paksa natin na ito, ang sagot, pinahintulot ng Diyos na tuksuhin ka, para ma-level up ka, sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kumbaga tiningnan ng Diyos, ang pananampalataya mo kung gaano na ito katibay, kaya tinitest ito kung pasado na ba sa standard. Napapuntang kaharian ng langit, kapatid, parang isang halimbawa, nag-aaral ka sa school, kailangan kang e-test, kailangan mayroong exam para masubak ka, kung saang level ka na ba ang kaya mo, at kung sakali papasa ka, ay isasalang ka na naman para sa pag-angat ibang level o grado. Parang si Abraham, tinitest ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Gusto ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, kaya lahat tayo ay dadaan sa mga pagsubok katulad ni Abraham, para ma-level up ka at tumitibay ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos na mababasa natin sa Santiago, chapter 1 verse 2-4, ang sabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y manggahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anuman kakulangan. Kaya dito maintindihan natin na kailangan kang subukan, para maging sakdal ka at ganap na wala nang kulang pa sa iyo, at ang dapat mong gawin ay magtiis ka lang at hayaan mo ang mga pagsubok, para ma-level up ka sa iyong pananampalataya. At ang gawin mo ay ugaliing mananalangin sa Diyos, na bigyan ka ng lakas para makaraos sa pagsubok, at hindi yan palaging may pagsubok, maghintay lang ng tamang panahon, mawawala rin yan, parang isang bagyo, hindi palaging may bagyo, haupo at hininto rin ito, tulad ng dilim, hindi palaging dilim, mayroon ding liwanag. Kaya maghintay ka lang ng tamang oras at panahon, kapatid, kaya huwag kang mag-alala na pinahintulot ng Diyos. Natuksuhin ka ng dyablo dahil ginawa lang niya itong kasangkapan, para tumitibay ka, kaibigan at kapatid, sa iyong pananampalataya. Kaya ngayon alam mo na ang plano ng Diyos, kaya't patuloy ka lang, huwag kang panghinaan ng loob. At kung nagustuhan mo at pinagpala ka sa mensaheng ito, please paki-type lang ng Amen. God bless you po. Thank you for watching.